Pinipilit ni Charis ang magpakatatag at ayaw niya sanang iyakan si Roy, ngunit sobra niya itong minahal. Inayos niya ang kanyang sarili at nagbihis upang makipagkita kay Roy. Habang abala mga kasamahan niya sa kusina ay dahan-dahan siyang lumabas. Alam niya na hindi siya papayagan ng mga ito na makipagkita sa lalaking iyon na wala siyang kasama, lalo na't ganito ang kalagayan niya. Nagtungo siya sa highway at nagpara ng taxi. Nagpahatid siya kung saan sila magkikita ni Roy. Ilang minuto pa siya naghintay sa may fountain bago dumating si Roy. Ang gwapong mukha ni Roy na sa paningin na lamang ni Charis ay parang basura na pwede nang itapon at pinulot ng iba. Seryoso siyang tumingin kay Roy na hindi man lang makatingin ng diretso sa kanya. Hindi siya nagsasalita at naghihintay sa paliwanag ng binata. "Kumusta ka na?" tanong ni Roy sa kanya. "Ano sa tingin mo? Na okay lang ako?" "Kung hindi ko pa nakita ang kapatid mo, hindi ko pa malalaman na uuwi ka. Kailan mo pa ako niloloko, Roy?" Tanong niya sa binata na pinipigilan ang luha na hindi lumabas sa kanyang mga mata. "Charis, magpapaliwanag ako," wika ni Roy sa kanya. "Magpaliwanag ka at nakikinig ako." Walang bakas ng saya sa kanyang mukha habang naghihintay sa paliwanag ni Roy. "We met in Italy. May nangyari sa amin doon at umuwi siya rito na buntis. Maniwala ka sa akin, hindi ko sinasadya nangyari sa amin. Nalaman ko na may batang nabuo sa sinapupunan niya dahil sa nangyari sa amin, kaya umuwi ako rito para pakasalan siya. Ayoko lumabas ang anak ko at lumaki na walang kinikilalang ama. Patawarin mo ako, Charis. Mahal ki..." Natigil pa ang sasabihin ni Roy nang malakas siyang sampalin ni Charis sa mukha. "Hindi mo sinasadya pero nagbunga. Oo, alam ko na tanga tingin mo sa akin, Roy, pero nagtatanga-tangaan lang ako dahil may pinoproteksyonan ako sa aking sarili. Hindi dapat kita pang hiniyangan. Kaya simula ngayon, kakalimutan kong nakilala kita." Sumbat ni Charis at sinampal ulit si Roy sa kabilang pisngi at dali-daling umalis. Medyo gumaan ang pakiramdam niya dahil kahit paano nasampal niya rin ang walang hiyang lalaking iyon. Nagtungo siya sa plaza at hindi na muna umuwi sa kanila. Doon muna siya nagpalipas ng oras. Nang may masimasan na si Charis sa pag-iyak, ay nagpa siya na siyang umuwi. Ngunit nag-aalala naman sa kanya ang kanyang tiyahin, tiyuhin at pinsan na si Giselle dahil nang puntahan siya ni Giselle sa kanyang silid ay wala na siya. Tinatawagan nila ito ngunit hindi naman niya sinasagot ang tawag ng mga ito. 7:00 na ng gabi siya nakarating sa bahay nila. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Ricky na nakaupo sa sofa kasama ng pinsan niyang si Giselle at ang kanyang tiyuhin at tiyahin. Agad napatayo ang mga ito nang makita siya. "Naku, kung bata ka, saan ka ba galing?" Alalang tanong ng kanyang Tito Ben sa kanya. "Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na aalis ka? Sobrang nag-alala kami sa'yo." Sabi naman sa kanya ni Tita Linda at lumapit ito sa kanya. "Okay ka lang ba, Charis?" Tanong ni Giselle sa kanya. "Okay ka lang ba, Charis?" Tanong ni Giselle sa kanya. "Kumusta ka, Charis?" Tanong ni Ricky sa kanya. Ngumiti lang siya kay Ricky ng bahagya ngunit makikita sa kanyang mukha ang lungkot at mugto pa ang kanyang mga mata dahil sa kaiiyak. Sino ba naman ang hindi may iyak dahil inakala niya na siya ang inuwian ni Roy at siyang pinangakuan nitong pakasalan, ngunit bigla na lang nagbago ang lahat. "Ayos lang po ako, Sir Ricky." Sagot niya kay Ricky. "Saan ka ba galing?" Tanong ni Giselle sa kanya. "Nakipagkita ako kay Roy. Gusto ko kasi na kumprontahin siya tungkol dun sa nalaman ko at ayun, nasampal ko siya dahil niloko niya ako. Hindi na ako iiyak dahil sa kanya. Sige po, aakyat muna ako sa aking silid. Gusto ko munang mapag-isa." Anya tumalikod na. Napabuntong hininga na lang ang mag-anak dahil kahit hindi sabihin ni Charis ang totoo niyang nararamdaman, ay alam nilang deep inside ay umiiyak ito at nasaktan sa nangyari. "Hayaan na muna natin si Charis na makapag-move on. Halika na, Ben. Magpahinga na tayo. Giselle, ikaw nang bahala kay Sir Ricky." Sabi ni Alang Linda. "Maiwan na muna namin kayo dito ni Giselle, Sir Ricky. Pasensya na at wala sa mood ngayon si Charis. May pinagdadaanan kasi." Sabi naman ni Mang Ben. Pumasok na sila sa kanilang silid at nagpahinga, habang si Giselle naman ay naiwan sa sala at si Ricky. "Pasensya ka na kung nakaistorbo ko sa inyo. Gusto ko lang kasing kumustahin si Charis dahil hindi siya pumasok kanina." Wika ni Ricky kay Giselle.
Malalim na napabuntong hininga si Giselle at muling naupo sa sofa. Naupo din si Ricky sa harap nito. Excited pa naman siya kanina dahil akala niya magpo-propose na sa kanyang boyfriend niya. Kwento ni Giselle kay Ricky. Sana'y huwag dibdibin ni Charis ang kabiguan niya sa kanyang ex-boyfriend. Sad naman ni Ricky. Sana nga. Sana'y makamove on na kaagad siya sa walang hiyang lalaking iyon. Minahal siya ng gusto ni Charis at hinayaan lang namin na maging sila para magkaroon ng inspirasyon si Charis sa buhay. Sana hindi lang maapektuhan ang isip niya. Natatakot ako na baka hindi na naman siya makapagsalita katulad noong bata pa siya. Sabi ni Giselle kay Ricky. Mabuti na lang at nakagaanan agad ng loob ni Giselle ang binata kaysa noong una nilang pagkikita sa school. Nayayabangan kasi siya noon kay Ricky. Ngunit kanina ay naisip niya na mukhang mabait naman pala ito. Pagdating kanina ni Ricky ay may dala itong bulaklak na para daw kay Charis at may dala rin itong cake. Ngunit ang totoo ay para talaga sana yun kay Giselle, ngunit natutorpe lang si Ricky dahil nahiya siya kay Giselle at ganito pa ang naabutan niya kanina na nag-aalala ang mga ito sa pagkawala ni Charis. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay dumating din ang dalaga. Matapang si Charis, kaya alam ko na makaka-move on din siya kaagad. Sana bumalik siya kaagad sa trabaho niya para makalimutan niya kaagad ang kanyang ex-boyfriend. Tugon ni Ricky. Magkatrabaho pala kayo ni Charis at si Sir Drake ang boss niya? Ni Giselle. Oo, nagulat nga ako noong nalaman ko na magpinsan pala kayo. Pwede ba akong mamasyal dito palagi? Nahihiyang tanong na Ricky kay Giselle dahil sa totoo lang ay gusto niya palagi makita si Giselle. Bumibilis ang tibok ng puso ni Ricky kapag nakikita niya si Giselle. Na love at first sight kasi siya sa dalaga. Hayaan mo't makukumbinsi ko rin si Charis na bumalik sa kanyang trabaho. Pero sana'y tanggapin siya ng kanyang boss para kahit paano ay mawala ang isip niya sa nobyo niya na walang kwenta. Huwag kang mag-alala, akong bahala kay Drake, magpaliwanag. Paano't hindi na ako magtatagal? Uuwi na ako para makapagpahinga ka na rin. Alam ko na may pasok ka pa bukas sa school. Ni Ricky at tumayo na ito. Tumayo naman si Giselle at tinatid si Ricky sa labas ng pinto ng kanilang bahay. Nang makaalis na si Ricky ay isinara na ni Giselle ang pinto at umakyat sa itaas. Sinilip niya si Charis at nakita niya ito nagising pa at nakasandal sa headboard ng kama. Nakatiklop ang kanyang mga tuhod at nakayuko ang kanyang ulo sa kanyang tuhod. Dahan-dahan na lumapit si Giselle sa kanya. Pinsan, gusto mo ba na may kausap? Nandito lang ako. Handang makinig sa mga saloobin mo. Umangat siya ng ulo at yumakap sa bewang ni Giselle na nakatayo sa gilid ng kama. Tama nga siguro na ang tanga-tanga ko dahil nagtiwala ako na pakakasalan niya ako at ipinagmamalaki ko pa yun sa opisina. Umalis ako sa trabaho ko dahil umasa ako na magpo-propose siya sa akin. Bakit ganun, Giselle? Mas maganda pa naman ako dun sa babae na kasama ni Roy. Bakit niya ako pinagpalit doon? Malungkot niyang tanong kay Giselle ngunit wala nang luha ang dumaloy sa kanyang mata dahil inaubos niya na iyon kanina. Hinaplos ni Giselle ang kanyang buhok at hinagkan siya nito sa tuktok ng kanyang ulo. Nagmahal ka lang naman, pinsan. Sorry kung minsan nasasabihin dan kita na tanga. Oo, tanga ka nga minsan pero hindi ibig sabihin na tanga ang magmahal. Nagmahal ka lang sa maling tao. Sabi sa kanya ni Giselle. Magsisisi siya sa ginawa niyang ito sa akin. Siguro dahil tanga ako kahit na maganda ako, kaya niya ako ipinagpalit sa babaeng iyon. Pero matalino naman ako, di ba? Hindi siya kawalan sa akin, Giselle. Pagsisisihan niya ang ginawa niya sa akin. Kumalis ng yakap si Giselle sa kanya at naupo sa kama. Hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Alam ko na may darating din na lalaking totoong magmamahal sa'yo at ipagmamalaki ka kahit ano ka pa. Yung tanggap ang katangahan mo, ang kapintasan mo o anuman ang kahinaan mo. Kaya huwag mo na isipin ang Roy na iyon dahil marami pa mga lalaki sa mundo. Payo ni Giselle sa kanya. Tama ka. Simula ngayon ay hindi na ako magpapakatang at aayusin ko na ang sarili ko. Wala nang kahit na sino pa makakapanakit sa kalooban ko. Bukas, ibang Charis na makikita nila. Determinado niyang sabi. Bakit? Hindi ka kaya bukas pumasok sa trabaho mo? At least malibang ka at makalimutan mo agad ang lalaking iyon. Suggestion ni Giselle sa kanya. Humaba ang kanyang nguso at nag-isip ng bahagya. Ayoko nang pumasok sa trabaho, Giselle. Tsak nasasabihan na naman ako ng Drake na iyon na walang utak at tanga.
kung ano-ano pa naman ang pinagsasabi ko sa kanya noong nakaraang araw. Sabi ni Roy, pumasok ka daw at siya na ang bahala sa amo mo. Kailangan maging matatag ka at ipakita mo sa Roy na iyon na hindi ka apektado at hindi siya kawalan sa'yo. Ikaw ang kawalan sa kanya. Pangungumbinsi ni Giselle sa kanya. Pag-iisipan ko na lang, Giselle. Hayaan niyo na munang makapagpahinga ang isip at puso ko. Ang sakit kasi dahil umasa ko ng gusto na pakakasalan niya ako. Yun pala maluloko siya. Panibugho niyang sabi. Sige, magpahinga ka na muna. Para bukas, may lakas ka na makapag-isip na mabuti. Maso yung utos ni Giselle sa kanya at tumayo ito at tinapik ang balikat niya. Matulog ka na ha? Tumango lang si Charisse kay Giselle at lumabas na ito sa kanyang silid. Kinabukasan sa opisina ni Drake ay pinuntahan ni Rick ang binata sa opisina nito. Nakaupo si Drake at naglalaro ng kanyang pen habang nakatitig sa pwesto ni Charisse at malalim ang iniisip. Bro, lutang yata ang isip mo. Untag na Ricky kay Drake. Kumibot naman ang kanyang labi at inilapag ang pen sa mesa na nakatingin kay Ricky. My secretary did not come in again. It seems she followed what she said about not going to work. About Charisse, she's not in a good situation. Sagot ni Ricky kay Drake. And how did you know that she was not in a good situation? Tanong ni Drake kay Ricky. Siyempre, pumunta ako sa bahay nila. At alam mo ba na pinsan pala ni Charisse ang teacher na si Giselle? Nakangiting sabi ni Ricky kay Drake. Kunot noong tinitigan siya ni Drake. Mukhang in love ka sa teacher na yun ah. Nakumbinsi mo ba si Charisse na bumalik sa trabaho? Hindi ko siya nakausap dahil wala nga siya sa mood makipag-usap. Saka hindi mo pa yun makakausap ng matino dahil niloko siya ng kanyang boyfriend. Sagot ni Ricky. Napaangat ang tagilirang labi ni Drake sa sinabi ni Ricky. Paanong niloko? Ibig sabihin hindi matutuloy ang kasal niya? Yes bro. Ang sabi ng pinsan ni Charisse, iba ang pakakasalan ng nobyo ni Charisse. Kawawa nga dahil gabi na siyang umuwi kahapon. Nakapagkita siya sa nobyo niya at kinumpronta niya ito kung totoong ikakasal ito sa iba. At yun na nga. Daldal pa ni Ricky kay Drake. Sinasabi ko na nga ba eh. Sino ba namang matinong lalaki magpapakasal sa kanya dahil sa katangahan niya? Sabi ni Drake ngunit sa loob-loob niya ay meron siyang tuwa na nadarama. Pero kahit ganoon si Charisse, deserve naman niya na mahalin ng tapat. Kung hindi ko nga lang nakita si Giselle, marahil ay si Charisse na lang ang mamahalin ko. Sabi pa ni Ricky kay Drake. Ismi ni Drake kay Ricky. Tatawanan ko talaga siya kapag bumalik siya dito. Ang yabang niya kasi, kaya yan ha, karma. Grabe ka naman kasing makatanga kay Charisse. Alalahanin mo, lucky charm mo siya. Malay mo someday, maging lucky wife mo na din siya. Biro pa ni Ricky kay Drake. Nampas niya tuloy si Ricky sa balikat dahil sa sinabi nito. Baliw ka talaga. Hindi ako papatol sa katulad ni Charisse na walang common sense, no? Huwag kang magsalita ng tapos bro. Kapag na-inlove ka, hindi pinipili yan. Kahit ano pa siya at ano pang pagkatao niya. Paalala ni Ricky kay Drake at tinapik niya ito sa balikat bago lumabas ang opisina ni Drake. Makalipas pa ang 4 na araw ay hindi pa rin pumapasok si Charisse sa opisina. Para malibang siya ay nagtanim na lamang siya ng mga bulaklak sa gilid ng kanilang bahay. Pero hindi pa rin maiwasan na hindi siya malungkot sa paghiwalay nila ni Roy. Habang nasa labas siya ay nag-uumpukan naman ang kanilang mga kapitbahay na si Aling Marites. Siguro natanggal yan sa trabaho dahil sa katangahan niya. Dinig niya na wika ng isa nilang kapitbahay na si Aling Violeta. Hindi lang pinapansin ni Charisse ang mga ito. Para sa kanya yun ang kaligayahan ng iba, ang manghusga ng kapwa nila. Sa isip niya bawat tao may kanya-kanyang prinsipyo. Sabi ko na nga ba't hindi yan magtatagal sa trabaho niya? Sino ba naman ang tatanggap sa iyo na matagal sa trabaho kung tanga ka't walang common sense? Sabi naman ng isa nilang kapitbahay. Sayang lang ang ganda niya dahil wala namang pakinabang. Mabutit matyaga ang pinsan niyan at iyahin at tiyuhin sa katangahan niyan. Siguro kung ako, araw-araw ko sigurong pinalayas yan sa bahay. Sabi naman ni Aling Nilda na isa din sa mga kapitbahay nila. Medyo nainis na si Charissa pagpaparinig ng mga ito sa kanya kaya kinausap niya ang bulaklak na sumisibol na. Kayo, mamukadkad kayo na magaganda at kapag kayo dumami na, huwag niyong gagayahin ng iba na kung manghusga akala mo mga perpekto ang sarili. Wala nang ang ganda
ay mapanlait pa sa kapwa nila at mapangusga. Pero wala tayong magagawa dahil kaligayahan na nila iyan at routine sa araw-araw na pag-usapan ng kapwa nila. Sa halip na atupagin ang buhay nila, ang buhay ng ibang inaatupag. Kaya kahit paligo, hindi pa magawa. Parinig niya sa mga kapitbahay niyang mga tsismosa at pumasok na siya sa loob ng bahay nila. Napaismid na lang ang mga kapitbahay niya sa mahaba niyang sinabi. Kinabukasan ay maagang nagising si Charisse. Nagsuot siya ng elegant marimar pleated, cold off shoulder, maxi dress na bagay sa bago niyang aura. Ang kanyang suot. Saan ka pupunta, Charisse? Tanong ng kanyang Tito Ben habang nagiinom ng kape kasama ang kanyang Tita Linda. Bumaba na rin si Giselle na nakabihis na ng uniform ng teacher. Papasok na po ako sa trabaho, Tito. Kakausapin ko pong amo ko. Hingi po ako sa kanya ng paumanhin dahil sa panlalait ko sa kanya noong nakaraan. Sagot niya sa kanyang tiyuhin. Maganda yung naisip mo, Iha. Ang ganda mo sa suot mong yan. Papuri ni Aling Linda sa kanya. Si Charisse lang ba maganda, Mama? Tanong ni Giselle na kunwari nagtatampo. Natawa naman si Charisse sa sinabi ng kanyang pinsan na si Giselle. Giselle, pareho tayong maganda kaya huwag ka na magtampo dyan. Oo nga naman, anak. Pareho kayong maganda sa paningin namin ng papanyo ni Charisse. Tugon naman ni Alan Linda sa kanyang anak. Pero teka anak, naliligaw ba sa'yo yung Ricky na pumunta dito? Tanong ni Mang Ben kay Giselle. Hindi pa. Kasamahan yun ni Charisse sa trabaho. Pumunta lang yun dito dahil kinakamusta si Charisse. Namumulang sabi ni Giselle sa kanyang ama. Ang hindi alam ng mga ito ay tuwing umaga, dumadaan si Ricky sa paaralan na pinapasukan niya para abutan lang naman siya ng chocolate. Gusto ni Ricky na mamasyal ulit sa bahay nila para manligaw sa kanya ng formal. Ngunit tinanggihan niya muna ito dahil ayaw niya makasabay sa dalamhati ng kanyang pinsan na si Charisse. Weh, ikaw talaga ang sadya ni Sir Ricky noon dahil na love at first sight siya sa'yo. Panunokso ni Charisse kay Giselle. Lalo pang namula ang mukha ni Giselle kaya inasar siya ng mga ito. Anak, kung gusto mo si Ricky ay okay lang naman na ligawan ka niya. Basta hindi lang siya tutulad sa Roy na iyon na maputi ang itlog. Sabi ni Mang Ben sa kanyang anak. Tito, ibig po bang sabihin kapag puti ang itlog ng lalaki, hindi dapat pagkatiwalaan? Dapat ba itim ang itlog ng lalaki? Seryosong tanong ni Charisse sa kanyang Tito Ben na hindi nakasagot sa kanyang tanong. Nagkatitigan na lang si Mang Ben at Aling Linda sa tanong ni Charisse sa kanila. Mabait naman si Sir Ricky, Giselle. Siya nga yung tumanggap sa akin sa trabaho. Kaya Giselle, wala akong tutol kung maging kayo ni Sir Ricky. Siguro, may timang itlog ni Sir Ricky. Seryoso pa nitong sabi kay Giselle. Naubos si Giselle sa sinabi ni Charisse at kahit kailan ay napakabubita talaga nitong pinsan niya. Salamat, Charisse. Ma, Pa. Charisse, gusto ko sana kayong tanungin kung ayos lang ba sa inyo kung mamasyal si Ricky dito para formal na manligaw sa akin. Wala namang problema sa amin, anak. Ayos nga yun para makilala din namin siya ng gusto. Tugon naman ni Mang Ben kay Giselle. Tama ang sinabi ng papa mo, Giselle. Saka mas okay na umakyat siya ng ligaw sa'yo kaysa naman sa tabi-tabi kayo magkita. Sabi naman ng ina ni Giselle na si Aling Linda. Natuwa naman si Giselle sa mga positive na sagot ng kanyang mga magulang sa kanya. At wala din naman siyang problema kay Charisse kung ito ang tatanungin niya dahil tsak na ayos lang din iyon kay Charisse. Sabay na sila ni Charisse na lumabas sa bahay at nag-abang ng taxi sa labas. Pinauna na muna ni Giselle si Charisse. Sumakay sa taxi bago siya nagpara ng sakyan na para sa kanya. Nang makarating naman si Charisse sa opisina ay welcome siya ng iba niyang mga kasamahan at natuwa ang mga ito sa pagbabalik niya. Tumuloy siya sa CEO office para kausapin si Drake. Pagpasok niya pa lang ay taas-baba na ang tingin ni Drake sa kanya. Good morning, Sir Drake. Magalang niyang bati sa binata na seryoso lang na nakatingin sa kanya. What are you doing here? Kung pumunta ka rito para tanungin ang salary mo, wala pa ang sahuran at maghintay ka kung kailan ko ibibigay ang natitira mong sahod. Seryosong sabi sa kanya ni Drake. Nakaramdam ng hiya si Charisse, ngunit kakapalan niya na ang kanyang mukha. Sir, hindi naman po yun ang ipinunta ko rito. Sagot niya kay Drake ngunit hindi naman niya maintindihan ang tibok ng kanyang puso. So, what brought you here? Tanong ni Drake sa kanya. Hindi alam ni Charisse na alam ni Drake ang kabiguan niya sa kanyang nobyo. Sir,
Gusto ko sanang bumalik sa trabaho. Kung tatanggapin niyo po ulit ako. Pangako kahit ano gagawin ko basta tanggapin niyo lang po ako sa trabaho. Pagmamakaawa niya kay Drake. Nakatayo lang siya at wala siyang balak na paupuin na Drake. Akala ko ba hindi mo kailangan ng trabaho mo? Lalo na dito sa kumpanya ko dahil ikakasal ka na sa nobyo mo. Panguuyam ni Drake sa kanya. Sir, sorry po kung ano man ang nasabi ko sa inyo. Sumamo niya kay Drake. Ngunit parang wala yatang pag-asa na patawarin siya ng binata. Do you think I will still hire you after you insult me? Nakasalubong ang kilay na Drake habang tinatanong siya. Sir, please. Promise hindi ko na ulitin kung ano man ang sinabi ko sa inyo. Patawarin niyo na ako, sir. Pagmamakaawa niya kay Drake. Ayoko mag-aksaya ng oras, Charis. Sa isang tao na hindi naman seryoso sa kanyang trabaho. Makakaalis ka na dahil hindi ako tumatanggap ng empleyado na kusang umaalis sa kumpanya ko. Lalo na kapag hindi naman karapat-dapat na bigyan ng pangalawang pagkakataon. Kaya makakaalis ka na dahil maghahanap pa ako ng bago kong sekretary na matalino, may respeto sa akin at matyaga sa trabaho niya. Kung tutuusin pwede nga kitang ireklamo dahil sa pagsira mo ng kontrata natin. Kaya lang, hindi ko na itinuloy dahil nagsasayang lang ako ng oras sa katulad mong tanga at walang utak. Masakit na sabi ni Drake sa kanya. Hindi alam ni Charis ang nararamdaman niya ng mga oras na iyon pero mas masakit pa yata ang sinabi ni Drake sa kanya kaysa sa paghihiwalay nila na Roy. Pakiramdam niya hindi nakarayom ang sumaksak sa kanyang puso kundi punyal na. Alam ko nagkamali ako sa iyo, sir, pero ang laitin niyo rin naman ako, hindi naman karapat-dapat. Oo, tanga ako. Tangang tingin mo sa akin. Walang utak at walang common sense pero wala din naman kayong karapatan na laitin ako at pagsabihan ng masama. Inaamin ko rin naman na dapat nirespeto ko at hindi ako dapat nagmayabang sa iyo. Kaya ako pumunta dito para humingi sa iyo ng paumanhin. Kung hindi niyo na po ako kailangan, kung hindi niyo na po kailangan ng serbisyo ko dahil tanga ako, bobo ako, wala akong utak, okay lang po. Sige po, alis na po ako. Maluhaluhang sabi ni Charis kay Drake at lumabas na ito ng office ni Drake. Natameme sa Drake sa mga binitawang salita ni Charis. May kung anong kirot sa kanyang puso na makita niya ang nanulubig na mga mata ng dalaga. Gusto niyang pigilan ang dalaga ngunit nanatili lang siya sa kanyang kinauupuan habang pinapanood na lumabas ang dalaga. Nang umalis si Charis ay hindi mapakali sa Drake. Paano kung hindi na bumalik ang dalaga dahil sa masakit na sinabi niya kay Charis? Ngunit gusto niya lang naman na maging matatag ito at baguhin ni Charis ang sarili. Gusto ni Drake na ma-realize ni Charis na hindi niya dapat pairalin ang katangahan niya. Tumayo si Drake at palakad-lakad sa opisina niya. Nagkamali ba siya ng desisyon na hindi niya kaagad tinanggap si Charis na bumalik sa trabaho nito? Ngunit gusto niya itong bigyan ng leksyon na hindi dapat magpadalos-dalos ng desisyon. Sa ganoong pag-iisip si Drake nang bumukas ang pinto ng opisina niya at iniluwas si Ricky. Morning. Bati ni Ricky sa kanya. Napahinto sa paglalakad at tumingin kay Ricky. Charis, just left. Walang paligoy-ligoy niyang sabi kay Ricky. Alam ko, dahil nakasalubong ko lang naman si Charis sa baba na umiiyak. Ano na naman bang ginawa mo? Naiinis na tanong ni Ricky sa kanya. Malalim na huminga si Drake at naupo sa sofa at isinandal niya ang kanyang likuran sa sandalan. Hindi ko siya tinanggap dahil gusto ko matuto siya sa pagkakamali niya. Kampanteng sagot ni Drake kay Ricky. Brad, alam mo naman na may pinagdadaanan ng tao. Akala ko ba gusto mong pabalikin si Charis sa trabaho? Bakit ngayon iniyawan mo siya? Naintindihan na Drake si Ricky kung magalit man ito sa kanya. Kung seryoso siya sa paghingi niya ng paumanhin at seryoso siya sa trabaho niya, ay babalik iyon. Hindi siya titigil kapag gusto niya pang bumalik. Gusto ko lang naman siyang bigyan ng leksyon na dapat bago siya magdesisyon ay pag-isipan niya muna. Alam ko na hindi madali sa kanya na makapag-move on sa nobyo niya dahil naintindihan ko ang ganoong pakiramdam. Pero sana'y isinantabi niya ang personal niyang buhay at sa trabaho. Seryosong sabi ni Drake kay Ricky. Paano kung hindi na siya bumalik? Magbihira ka naman eh. Pumunta na nga rito ang tao para humingi sa'yo ng paumanhin. Hindi mo pa rin tinanggap. Bahala ka nga. Makton na Ricky sa kanya't lumabas na ito ng opisina niya. Kung hindi siya babalik, di hindi. Wika niya sa kanyang sarili. Habang si Charis naman ay hindi na muna umuwi at nagtungo siya sa Miracle Garden.
isang lugar sa Lawerta na puro mga bulaklak. Gusto niyang balikan ang nakaraan. Madala sila ng kanyang ina sa Miracle Garden para kumuha ng mga bulaklak na dadalhin sa kanilang shop. Gusto niya dito simulan ang pag-aayos ng kanyang sarili para hindi na siya matawag na tanga at walang utak. Pagpasok niya sa main entrance ay nakita niya si Aling Pasing, ang tagapangalaga sa hardin. Malawak ang taniman ng iba't ibang uri ng mga bulaklak na galing pa ng ibang bansa. Anong kailangan niyo, ma'am? Bati sa kanya ng matanda. Aling Pasing, hindi niyo po ba ako natatandaan? Kumunot ang noo ng matanda na pilit siyang tinatandaan ngunit walang ka-ideya ang matanda kung sino ang kanyang nasa harapan. Pasensya ka na iha. Tumatanda na kasi ako at hindi na kita maalala. Sabi ni Aling Pasing sa kanya. Ako po si Charisse, anak ni Salvacion Legaspi. Pakilala niya sa matanda na agad naman siyang naalala. Ay naku, ikaw na pala si Charisse. Napakagandang bata mo't dalagang dalaga na. Kumusta ka na? Nalungkot ako sa nangyari sa iyong ina at ama. Ngumiti si Charisse kay Aling Pasing. Ayaw niya ipakita sa matanda na nalulungkot din siya. Okay lang po ako, Aling Pasing. Mabuti at nandito pa kayo. Pwede po ba akong tumulong sa inyo dito sa pagpitas ng mga bulaklak? Tanong niya. Oo naman, iha. Tulungan mo na din ako sa pagdedesign dahil may order ako mga bulaklak. Sa susunod na araw may ikakasal at bukas may engagement party. Kaya ang dami kong gagawin. Umuwi pa kasi sa Libas ang tauhan ko. Sabi na matanda kay Charisse. Marunong naman siya mag-design ng bulaklak dahil noon ginagawa niya iyon kasama ang kanyang mga magulang. Sige po, tutulungan kita. Wala naman po akong gagawin. Sang-ayon niya sa matanda. Niyaya siyang pumitas ng mga bulaklak ni Aling Pasing. Nag-enjoy siya sa kanyang ginagawa at nakakalimutan pansamantala ang kanyang mga dalahin sa buhay. Papalipasin niya muna ang araw ngunit hindi siya susuko sa pangungulit kay Drake. Kukulitin niya ito hanggang sa mapapayag niya na tanggapin siya ulit ng binata bilang secretary nito. Makalipas pang ilang oras ay marami na ang napitas nila. Sinimulan na nilang ayusin iyon ni Aling Pasing. Maghapon na tumulong si Charisse sa pagdedesign ng mga bulaklak. Pagsapit kasi ng alas 5 ng hapon ay kukunin na ang mga bulaklak ng may-ari. Aling Pasing, uuwi na po ko. Salamat sa libreng pagkain at merienda. Pasasalamat niya sa matanda. Ako nga ang dapat na magpasalamat sa iyo dahil tinulungan mo ko. Ang ganda ng bulaklak na design mo. Kaya bukas bumalik ka dito at tulungan mo ulit ako sa pagdedesign. Sabi ni Aling Pasing sa kanya. Opo, Aling Pasing. Nasa entrance na siya ng hardin nang may isang sasakyan na huminto. Pagbaba niya ay nagulat siya nang makita si Angel. Taas baba ang tingin sa kanya ng dalaga. Good afternoon, madam. Bati ni Charisse kay Angel na siyang kinaiinisan ni Angel na tawag sa kanya ni Charisse ang madam. Oh, nandito ka pala. Ay naku, hindi ko akalain na may tanga pala akong masasalubong dito. Oh, talaga po madam? At least ako hindi nagsusuot ng ganyang damit na may kulambo. Takot po ba kayo sa lamok, madam? Pangiinis niya kay Angel. Palibhasa kasi tanga ka, kaya wala kang alam sa mga fashion design ng mga damit. Alam mo, madam, mas tanga po kayo kaysa sa akin dahil hindi naman bagay ang suot mo sa'yo. Tingnan mo nga, wala man lang kabukol-bukol ang dibdib mo. Patag na patag ang dibdib mo na pinatungan lang ng utong. Lalo lang naiinis si Angel sa sinabi niya kaya nagngingit-ngit ito sa galit. Alam mo, ganda lang naman ang meron ka, pero wala namang laman ang utak mo. Galit na sabi ni Angel kay Charisse. Alam ko na maganda talaga ako, madam. Pero kung gusto mo, magkiluhan na lang tayo ng utak para malaman natin kung sino ang ampaw na utak sa ating dalawa. Hindi ka na nga kagandahan ng bobo mo pa. Rap niyang wika kay Angel at tinalikuran niya na ito. Napakuyom ng kamay si Angel sa inis kay Charisse. Nais niyang sabunutan si Charisse ngunit natakot din siyang magasgasan at tsak na matatalo siya ni Charisse dahil parang stick lang siya, kaliit, ikumpara kay Charisse. Hinayaan niya na lamang si Charisse at tumuloy sa loob. Dito sila sa Miracle Garden magkikita ni Aaron para tingnan ang ayos ng bulaklak para sa engagement party nila. Gusto ni Angel na ipakita kay Drake na kaya niyang gawin ang bagay na makakasakit sa binata. Mahal niya sa Drake, ngunit iniisip niya na baka magsisilang din siya kapag ipinilit niya ang kanyang sarili sa binata. Kaya pumayag na siya sa alok ni Aaron ng kasal. Matututunan rin naman niya na mahalin si Aaron kapag kasal na sila.
Ngunit kung magpapakumbaba lang sana si Drake at suyuin siya, ay handa niyang iurong ang engagement nila ni Aaron. Habang si Charisse naman ay umuwi na sa kanilang bahay.